So guys, ito, mayroon po tayong breaking news ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita na. So ano kaya ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos kay Bunuan no? Yung DPWH Secretary na nag-resign pero tingin ko dyan sinibak. Ngayon mga sangkay, nagsalita na po si PBBM at ang tanong dyan, may mga mapapakulong kaya? Okay, tingnan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.55 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ngayon makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto nga po si BBM ay nagsalita na. At ngayon lamang, si Vince Dizon nanumpa na bilang bagong DPWH Secretary. At ako mga sangkaya, malaki ang paniniwala ko na itong si Vince Dizon matino. Kasi tingnan nyo naman yung ginawa niya sa DOTR. 'Di ba? Halos sa lahat ng mga tauhan ni PBBM na miyembro ng gabinete, itong si Dizon yung pinakamasipag. Lagi po natin nakikita yan at talagang napaka-hands-on. Alright? Ngayon, ito na, nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya? Mapapakulong kaya itong si Bunuan? I think it was Secretary Bunuan who said that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. So, under the principle of command responsibility, he felt that he should leave his post. So. Okay. So inako daw yung ni Secretary Bunuan yung responsibilidad sa pangyayari mga sangkay na marami nga po mga ghost projects. Actually guys, malaki ang pananagutan ni Bunuan dito. Kasi ang dami po talagang problema mga sangkay dahil po sa kanyang kapabayaan. At ang tingin ko dito, nilamon ng sistema itong si Bunuan Kasi nga po, kalakaran po ito dyan mga sangkay sa DPWH. Matagal na po itong nangyayari. Ngayon lamang po naungkat ni PBBM. Tingin ko nilamon. Nung una siguro, medyo okay pa. Pero nung katagalan, kinain na rin po ng sistema. So ngayon, mga sangkay, inako daw po ni Bunuan ang responsibilidad at nag-resign. Ang tanong dyan, mga sangkay, paano na? Wala na bang gagawin? Hindi na ba siya hahabulin ng gobyerno? Pakinggan po natin. And why Vince Dizon? Because, he's done a very good job sa DOTR. Exactly. Ito rin po yung nakita ko. Actually, halos lahat ng mga politiko na nagsasalita mga sangkay about Vince Dizon, nakita po talaga nila na magaling daw po. Kaya okay daw sa kanila na siya ang papalit bilang DPWH Secretary. Kasi ang gagawin ni BBM, magkakaroon po ng paglilinis sa DPWH At abangan po natin pagkaupo ni ngayon formally officially umupo na po si Vince Dizon as new DPWH Secretary. Asahan po natin marami po diyang masisibak ng mga miyembro, mga direktor ng DPWH, mga engineer, nako, mga sangkay, lahat po halos mukhang mawawala dyan at papalitan na mga bago na. At ang sistema aayusin na, mga sangkay. At malaki po ang magiging dito ni Vince Dizon. Gagampanan niya talaga. And I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public work kasi he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Okay. Ako mga sangkay, kasi ngayon parang ano ba tawag doon, yung wala pong secretary talaga ang DOTR. As of now, parang ang nangyari, meron lamang pong inappoint na siya muna ang tatayo mga sangkay sa gawain ng isang
secretary. Kung ako niyan, ang ma-advise ko diyan talaga, kung mayroong i-appoint, yung marunong, like Palafox. Ang sabi ko nga, mga sangkay, itong si Felino or June Palafox, pwede po ito as DPWH secretary. Or, pwede rin po, secretary ng DOTR. No? Well, it's the president choice. Mga sangkay, kung sinong ilalagay niya po doon. Pero ito na nga, ang nakikita po natin ngayon, isang mabagsik na Marcos at kabahan na po ngayon yung mga tiwaling opisyal. Sir, paano po mangyayari dun sa Independent Commission? Ayan, ito magandang tanong. Ano pong mangyayari doon po sa independent body na bubuuhin? Kasi nga po, bubuuhin yan para po separate na mag-imbestiga. Kasi kapag Senado at Kongreso, parang pagka-House at saka Senate, mali Kasi marami sa kanila involved So, dapat iba Di po ba, mga sangkay, iba. Dapat independent. So, ito yung magandang tanong ngayon kay PBBM. Yes, we are putting together the EO that will create the independent commission. The independent commission will be the investigative arm. Investigative arm? So that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed. Whether kasuhan itong mga ito, or a ombudsman, or dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control, but all of the the workings within DPWH. Nako! Yan ang sinasabi ko, guys. Hindi po ito nakatutok sa flood control. Lahat po ngayon iniimbestigahan, mga sangkay. So, yung mga kalsada, di ba? Kalsada, ano pa ba? Marami yan, mga sangkay. Mga tulay. Ang bihira. So, talagang gigil na gigil ngayon si PBBM. So, ang pagkakaintindi ko, isang grupo, mga sangkay, natatayo, nahahabol, maghahanap ng mga ebidensya. Tapos, hahabol sa mga individual. Then, magpa-file ng kaso, pwedeng si DOJ or ombudsman. So, marami mga sangkay silang gagawin. Basta ang mahalaga, dadalhin ito sa korte. At ang hindi ko lang maintindihan, kung magkakaroon po niyan mga sangkay ng parang hearing na gagawin. No? I don't know kasi may ginagawang hearing ang Senado at saka itong House Pero dapat hindi na po sila nangingialam dyan kasi sila nga po yung kabahagi na iimbestigahan dyan Unfortunately, the more we look, the more we find. Pambihira. Sabi ni BBM, ang nakakalungkot lang mga sangkay kasi nga po the more na naghahanap sila, the more na may nakikita sila na mga kalokohan. So, disappointed, tandaan nyo, kung noon mabait si BBM, mukhang ito na po yung mabagsik na Marcos. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. Ayan na. Pati yung 2026 budget, may mga sinisingit daw. Nako, yari to kay PBBM. So, talagang it really needs to be cleaned out properly. Sir, who will lead the commission po? Yan ang gusto ko, mga sangkay marinig. Sino nga ba ang maglilid? General Torre kaya? Yung independent body po. Well, depends on how it's structured. 5 members ba, 7 members, sino mag-head, sinong chair, all of those things. So we haven't put the structure together yet. But the names, I think, I mean, we need forensic investigators. We Nako, ayan na. Mga sangkay, ayan na. Alam nyo na. need, of course, lawyers, justices, prosecutors, who will look at the evidence and look at the information that we have. Mga ano to, mga sangkay, mga eksperto na.
ang hawak dyan para makita po talaga yung mga ebidensya. Kasi mahirap kung maguguyo yung mapapaikot lang mga sangkay. So, yun yung sinasabi ko eh. Dapat hindi kasali dito yung mga congressman. Nabanggit na ni BBM ha, mukhang hindi kasali dito yung mga congressman or mga senador sa body na bubuuhin. Kasi ang sabi niya dito, ulitin natin, Cleaned out properly. Sir, who will lead the commission enggan po? nyo ha, Yung independent body po. Well, depends on how it's structured. 5 members ba, 7 members? ayan ha, pakinggan nyo mabuti. Hindi mababanggit dito yung mga senadoro, kahit sila Tito Soto na balak gumawa ng independent investigation or hearing. Ito mga sangkay, mga eksperto yung hawak. Sino mag-head, sinong chair, all of those things. So we haven't put the structure together yet. But the names, I think, I mean, it will be we need forensic investigators. Mga forensic investigator, We need, of course, lawyers, lawyers, justices, justices, ayan na. prosecutors Prosecutor. who will look at the evidence and Oh. Yan ang sinasabi natin, mga sangkay. Bubuuhin ni BBM ngayon yung mga mababagsik, hindi po yung mga mga makikiyow-yow lang dyan kagaya ng ginagawa ng House at saka Senado. look at the information that we have, and they will put together that information and make the recommendation to either DOH or the Ombudsman, depending on who is found to be liable for some of these nefarious activities. Ang tingin ko dito, mga sangkay, di ba, may body na bubuuhin. Yun ang mga prosecutor, mga lawyer, mga justices, forensic investigators. Ngayon, mga sangkay, ang tingin ko dito, itong mga to, yun yung magte-take over sa investigation sa lahat. At kapag may mapatunayan dyan, na isa, syempre, yung mga mapapatunayan dyan, magtatago yan. Tingin ko may magiging tagahanap niyan. Ang tagahanap dyan, syempre, yung pinakamatapang. Halimbawa, may congressman na kailangan hanapin at nagtatago. Sino ang magaling maghanap? Si General Torre. Well, mga sangkay, ito lang naman ay haka-haka natin, di ba? Pwedeng ganun eh. Pwedeng ganun. Pero possible po talaga kasi wala pang nire-reveal na position itong si General Torre at sinasabing mabigat daw po. At kung gaano kabigat yan, ito lang nakikita ko, sobrang bigat daw eh. So, tagahabol ng mga senador na nagtatago sa ilalim ng lupa, mga contractors, mga miyembro ng DPWH. Naku, yari kayo. Thank you, Alright. Mr. Thank you, sir. Okay, ayan na ha. Alamin po natin, mga sangkay, kung ano ang mangyayari dyan. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.